Hello everyone. Magandang gabi po sa ating lahat. And welcome po sa ating Global Harvest Goshen Ministry Q&A podcast na po. At kahapon, kagabi po, hindi tayo nakapag-podcast due to unstable na ating internet. But praise be to God, purihin po ang Diyos. Yan po ay maayos po ang ating internet. So again, welcome po at blessed morning, blessed evening, blessed afternoon o anumang oras po kayo naroon ay salamat po sa gabing ito. Muli po ay sama-sama tayo na atin pong gawin ang atin pong Q&A podcast kung saan ay pinag-uusapan po natin ang mga tanong ng puso, isipan at pananampalataya. Ako po ang inyo pong lingkod, Pastor Edric po. And today, and tonight, let's talk about something real, something deep, napaka deep, napakalalim po yung atin pong pag-uusapan po tonight. Yung tanong na, totoo ba talaga ang Diyos? Ayan po, does God really exist? Yan po yung ating pag-uusapan. So, let's be honest, Let's be honest, sa panahon ngayon, alam niyo po, maraming nagdududa. Okay? May mga nagsasabi kung totoo ba ang Diyos? Bakit may suffering? O kaya bakit nangyayari itong mga ganitong sitwasyon? Nasaan ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Does God really exist in the midst ng sabi nga natin mga crisis, dilubyo o sabi natin mga pangyayari sa ating buhay, even in the midst of storm, sabay-sabay po ang sunod-sunod ang mga bagyo po natin, kaya natatanong natin, nasaan ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Does God really exist even in the midst ng ganitong mga situation po natin? So sinasabi natin hindi ko siya nararamdaman, o baka wala talaga siya. Yan, maari siguro yung atin pong iniisip sa mga oras na ito sa ating pong buhay at tinitingnan natin na hindi ko siya nararamdaman o baka wala talaga siya. Maaring yan po ang nararamdaman, iniisip natin, ito ba talaga ang Diyos? It's a very controversial na tanong, and sabi ko nga, something really deep na kailangan po ay sagutin natin at malaman natin ang mga kasagutan po nito. Ito ang tanong na minsan hindi natin inaamin pero madalas nating nararamdaman. Okay? So lalo na kapag may mga sitwasyong mabigat sa atin, matinding mga crisis, sabi ko nga po na nangyayari. Matinding kapag ang problema mo ay sabi nga natin ay sunod-sunod o tila baga sinasabi na ang problema ko, Pastor, ay tila baga sinakluban na ako ng langit at lupa dahil sa aking matinding problema. So, totoo ba talaga ang Diyos diyan, Pastor? May sakit, malubhang sakit for many years, na ating dinadala, may kalamidad, sabi ko nga po, may kabiguan o tila walang sagot ang panalangin. Lalo na kung totoo ang Diyos, sabi nga natin, bakit parang wala siya sa mga ganitong mga sitwasyon ng ating buhay? Bakit may suffering? Bakit hindi siya nagpaparamdam? Minsan napapaisip tayo, baka gawa-gawa lang talaga siya. Yan ang iniisip natin. Baka gawa-gawa lang siya. O kathang-isip lang ba talaga ang Diyos? Iniisip natin. Kwento lang ba siya na kailangan paniwalaan natin? At sa mundo ngayon na sabi ko nga puro opinyon, debate at sinasabi natin mga fake news, paano nga ba natin malalaman kung totoo nga ba ang Diyos? Yan po ang ating pong tatalakayin. Ito ang tanong na hindi lang tanong ng isip, kundi tanong ng puso. Okay? Tanong ng puso, lalo na kapag sabi ko nga po sunod-sunod ang mga nangyayaring mga sitwasyon sa ating buhay. Tila baga, sabi nga natin, tahimik ang langit at hindi natin makita ang sagot. So minsan kahit matagal na ka ng Kristiyano, di ba? Kahit matagal na po tayong Kristiyano,
alam niyo po, hindi mo maiwasang mapaisip, Lord, nandyan ka pa ba talaga? Lord, nandyan ka pa ba talaga? Totoo ka ba o nagkataon lang lahat ng ito? Maaaring yan po ang iniisip natin. At sa panahon ngayon, alam niyo po, sa panahon po ngayon, tinatawag natin ng social media at science-based na explanations, mas maraming nagtatanong at nagdududa. Ano po? Kaya po, sa inyong lahat na nandiyan, shout out to everyone. Ayan, Kuya Virgil, blessed happy birthday to you, Kuya Virgil. Happy na birthday pa, Kuya Virgil. And thank you kay Sister Jelly, Jelly Mariano. Wow, thank you sa mga stars, no, na pinapadala mo. Praise be to God. Ang Diyos po magpala po sa inyo. At maging sa bawat sapo na sa atin ngayon, ayan, nag-send na naman ng 10 stars. Thank you, Sister Jelly Mariano. Praise God sa buhay mo. At maging sa kapatid na Banji nandiyan, shout out to you. At maging sa ating mga nandiyan pa na makikibahagi. Okay, at batiin ko po about sa inyo. Hindi ko mamabati yung pangalan. Basta shout out sa inyo pong lahat. Pagpalain kayo ng Diyos, no? Salamat po sa patuloy na inyo pong pagsama at pakikinig sa ating podcast na ito. No, one way or another po ay dinisenyo pong podcast na ito na ikaw at ako po ay magkaroon ng totoong sagot sa mga katanungan na ating tinatanong. Okay, so ngayong gabi ay tingnan natin ang mga tanong na ito. Pero tingnan muna natin ang mga real examples ng tanong na ito. Totoo bang na mayroong Diyos? May isang estudyante na buong puso nagdasal na makapasa sa exam para makagraduate. Pero bumagsak pa rin. Tanong niya, meron bang Diyos? Nag-review na ako, nagdasal na ako, pero hindi ako nakagraduate, bumagsak ako. So may isang nanay naman na araw-araw, nagpipray, nagumaling ang kanyang anak, pero lumala ang kondisyon. So sabi niya, meron bang Diyos? Totoo ba talaga ang Diyos? Bakit hindi gumaling ang aking anak? So may isang kabataan naman na nagtatanong, Pastor, kung totoo ang Diyos, bakit ang daming gulo? Ayan, ang daming giyera, ang daming mahihirap, na nangyayari po sa buhay natin. So yan po yung mga tinatawag po nating mga real question. Yan, shout out to you, Ate Judy. Shout out to you, Sister Jane. Ayan, nandiyan po sila. Okay, sa bawat sa po sa atin. Salamat po sa inyong pagsama. Alright, so tingnan naman natin. Okay, so sa Bible, siyempre, maganda po na laging nagbibigay ako ng mga example, mga stories sa Bible kung papaano tinitingnan din natin na ang mga sitwasyong ito, like si Job, paborito natin si Job, isang matuwid na tao, pero sabi natin dumanas po ng matinding pagsubok, na wala ang pamilya, yaman at kalusugan. Umabot po sa punto na tinanong niya rin ang Diyos. Nagtanong din si Job sa Diyos, Pero sa dulo, nakita niya na kahit tahimik ang Diyos, sa simula hindi siya absent. And number one, si David. How about David? Sa Psalms, niyo po, madalas siyang nagtatanong, di ba? Sabi niya, nasaan ka o Diyos? Si David mismo, nagtanong, nasaan ka o Diyos? Pero sa bawat tanong ni David, natutunan niyang kumapit po kahit po sa gitna ng kanyang pagtatanong. Yan. How about si Thomas, si Tomas, isa sa mga alagad ni Jesus, hindi agad naniwala na muling nabuhay ang ating Jesucristo hangga't hindi niya nakita. Pero hindi siya hindi po siya tinilugsa ni Jesus, Hindi siya sinermonan, okay? Bagkos pinakita niya ang sarili niya kay Tomas. Alam niyo po mga kapatid, mga kaibigan, kung minsan may doubt ka, di ba? Hindi ka nag-iisa, May doubt tayo minsan na hindi tayo nag-iisa. Even people, sabi ko nga po, in the Bible, yung mga in-example sa inyo kanina, question God's presence, Pero hindi ibig sabihin hindi siya totoo, po? Ang pananampalataya po ay hindi palaging pakiramdam. Hindi ito pagpili at sa susunod na bahagi tinitingnan natin na ang mga patunay ng Diyos sa kanyang likha, sa kanyang salita at sa ating buhay
Pero ito po ang tanong, paano nga ba natin malalaman kung totoo ang Diyos? Yan ang atin talagang pag-uusapan po ngayong gabi. No? At pakishare naman po itong ating podcast. Ibahagi natin ito yan sa share section. I-share natin sa ating mga mahal sa buhay, kakilala, office mate o classmates, kapitbahay, no, sa ating mga friends sa Facebook. Yan para marami rin po na ma-bless sa ating pag-aaral po na to. Okay, so paano natin malalaman na totoo ang Diyos? Yan ang ating pag-uusapan. Ano? Nag-research ako at least meron pong tingnan natin na mayroong may anim po na pwede natin pong malaman. Solusyon, paano natin malalaman na totoo ang Diyos? Number one, sa kanyang nilalang, yan, creation. So, sabi po sa Romans chapter 1 verse 20, mula pa ng likhain ng Diyos ang sanlibutan, ang kanyang likas na katangian, ang kanyang kapangyarihan at pagka-Diyos. So, ibig sabihin dito po sa Romans chapter 1 verse 20 ay, malinaw po na nakikita sa mga bagay na ginawa niya, no? Look around, sabi nga natin, no? Tingnan natin, magmasid tayo, mamatsyag tayo sa ating paligid. Look around, ang lawak ng langit, no? Ang detalye ng isang bulaklak, ang tibok ng puso mo, hindi ito aksidente, di ba? Okay, hindi ito random na sinasabi. Merong disenyo, may plano, at may Diyos na lumikha, no? Sige, sabi ko nga po dito po sa Romans chapter 1 verse 20, sabi ni Paul, no, for since the creation of the world, God's invisible qualities have been clearly seen, being understood from what has been made. So, ibig sabihin, mga kaibigan, kapatid, no, kung titingnan mo ang kalikasan, okay, ang kalikasan, ang mundo, ang complexity ng katawan ng tao, ang lawak ng universe, ang perfect timing ng araw at buwan, parang imposibleng aksidente lang ang lahat ng ito, di ba? Napag-isipan mo ba? Ano ba? Ba't umiikot ang mundo? Bakit hindi nalalaglag ang mga planeta o ang langit? Ano ba nangyayari ang paligid? So titingnan mo 'yan, no, sa kanyang nilang creation. So Romans chapter 1 verse 20 is saying that God has already revealed himself through what? Through creation, okay? Even if we don't see God physically, His power, greatness, and divine nature, yan po, are clearly, visible in the world around us. So, in nature, in the universe, sabi ko nga, in the complexity of life, di po ba? Because of this, people have no excuse to say, we didn't know there was a God. So creation itself, yan pa lang kung pinag-usapan natin, creation itself points to a creator, and that creator is God. Amen. Hallelujah. So imaginein po natin, no? You see a beautiful painting, no? Imaginein niyo, kayo po ay nakakita ng isang magandang painting, no? You may not see the painter, di ba? Kapag ikaw ay nasa isang gallery ng mga display of painting. Siyempre nakikita mo lang doon yung painting. But you may not see the painter. Pero nakalagay naman siguro sa initial ng kanyang painter, ng kanyang ginawa ng painting, yung kanyang pangalan. Pero you may not see the painter. Nakikita mo lang yung painting. You may not see the painter, but someone made it, no? Di ba? Because it's impossible for it to exist by accident. So, ibig sabihin po, no, sa parehong paraan, hindi po nilikha ng mundo ang sarili nito. Tama po? Di ba? So, ibig sabihin, ang kagandahan, disenyo at kaayusan ng paglikha po ay pawang tumuturo sa pagkakaroon po ng Diyos. O, di ba? So, yan po, number one pa lang. Yan po yung ating patutuo o solusyon. Paano natin malalaman na totoo ang Diyos? So, isipin mo ito, no? Isipin mo ito. Kung makakakita ka ng cellphone, sa gitna ng gubat, halimbawa, hindi mo isipin na basta na lang itong nabuo. Alam mong may gumawa. Ganun din sa mundo.
Ang lawak, ang ayos, ang buhay ay may gumawa niyan, may Diyos na nagdisenyo at lumikha. Alright, so that's number 1, no, yung creation niya. Number 2, na solusyon, paano natin malalaman na totoo po ang Diyos? Okay, sa kanyang salita, the Bible itself, no, the Holy Bible, the Holy Scripture, ang banal na salita ng Diyos. Hindi lang po basta kwento ang Biblia, di ba? So alam natin, ang Biblia po, from Old Testament, New Testament, ilang bang book ang ang Bible? Sige nga, ayan, trivia question. Ayan, ilang books po ang Old Testament and ilang books sa New Testament? Ayan, so ilan po lahat sila? Ayan, trivia question ko sa inyo yan, ha. Hindi ko sasagutin. Ang makasagot ay praise the Lord. Okay. Ayan, so unahan na po kayo. So ilan po ang total books from the Old Testament and New Testament? So that's number 2 solution, no? Paano natin malalaman na talaga na ang Diyos ay totoo, ang kanyang salita, the Bible, the Holy Scripture, or ang banal na salita ng Diyos. Hindi lang basta, sabi ko po, kwento ang Biblia, no po. Ito po ay buhay na salita ng Diyos. Amen? No? Buhay na salita ng Diyos. Hindi nito ipinakikilala ang kanyang sarili. Okay? So maraming propesiya po sa Bible ang natupad. Diba? Tulad po ng pagdating ni Jesus, matagal nang isinulat pero eksaktong nangyari. Ipinopisay po, hinula po ang pagdating ng Mesias, si Jesus Christ sa Old Testament, at alam po natin ang fulfillment ng pagsilang ng ating Peso Kristo ay nangyari po sa New Testament. So at higit sa lahat, ang Biblia po natin, nakikita kung gaano ka-personal ang Diyos. Hindi lang siya malayo at makapangyarihan, siya po ay Ama, tagapagligtas at kaibigan. At don't you know, brothers and sisters in Christ, friends, the Bible is the love letter. Yan, gustong-gusto kong palagi di-describe, no? The word of the Lord, the Bible, the Scripture, ang banal na salita ng Diyos, is the love letter ng Diyos para sa iyo, para sa akin. Pag nagbabasa tayo ng love letter, wow, di ba? Nakikilig, may kilig, no? Nararamdaman natin na sa pagbabasa niya, natin ang kanyang salita, doon natin nararamdaman, nakikita at napatutunayan na ang Diyos ay totoo. Amen? So, pangatlo, sa kanyang pagkilos po sa ating buhay. Yan po yung solusyon, no? Number 3, na paano natin malalaman na totoo ang Diyos, no? Sa kanyang pagkilos sa ating buhay. Yung personal experience, sabi nga, napatunayan natin na may Diyos na kumilos sa gitna ng mga pangyayari sa ating buhay. Yan po, si Kuya Virgil. Maraming mga testimonyo po yan si Kuya Virgil. How God, miracle signs and wonder, healing grace ay nangyari sa kanya. Di ba, Kuya Virgil? Minsan siguro magpatutuo ka. Ganun ba sa Kuya Virgil ay isang, sabi ko nga po, mabuhay, mamatay, mabuhay. Dahil po sa dami ng kanyang mga karanasan. But lo and behold, ayan, nandiyan po, kasama natin si Kuya Virgil po ngayon. Siya po ay isang patutuo sa ang pagkilos ng Diyos sa kanyang buhay. So someday, i-guest natin si Kuya Virgil dito sa podcast. Amen, Kuya Virgil, pwede ba yun, para magpatutuo papaano ang pagkilos ng Diyos sa kanyang buhay. So, maaring hindi mo pa agad nararamdaman o nakikita, pero kung titingnan mo, ang mga pinagdaanan mo, may mga bagay na hindi mo inaasahan pero nangyari. O kayo din yan dyan, sa podcast natin, shout out to you. Pwede ho kayo magpatotoo, baka pwede ho kayo magbigay ng short, experience po ninyo kung paano kumilos ang Diyos sa inyong buhay, sa gitna ng siguro, sa gitna ng inyong mga karamdaman, sa gitna ng problema ninyo, o sa gitna ng mga crisis o mga karanasan, paano ninyo naranasan ang pagkilos sa ating buhay. Yan, challenge ko po kayo, Challenge 101. Okay? So, sa bawat sa inyo, pwede ko kayong magpadala po sa akin para susunod ay basahin ko po dito po sa ating podcast kung paano pinatutuon ninyo na ang Diyos ay buhay at kumilos sa inyong buhay. So, okay? So, ayan, exciting po ito. Sige po, bibigyan po natin po ng pagkakataon ng ating mga listeners, yung ating pong mga kasama dito, na magbigay po kayo ng inyo pong mga personal experience. Paano ang Diyos ay kumilos sa inyong buhay. So may mga dasal na
hindi na agad sinagot. Pero ngayon, alam mong tama lang pala ang timing niya. Okay? So, maaaring hindi mo pa agad nararamdaman o nakikita, pero kung titignan mo ang mga pinagdaanan mo sa nakaraang buhay mo, titignan mo, di mo, may mga bagay na hindi mo ma-explain, hindi mo inaasahan, hindi mo sukat akalain na mangyayari ito sa buhay natin. So, may kilala akong tao, alam niyo ba yun, na dating walang direksyon ang buhay. Okay? So, itong taong ito talagang walang direksyon ang buhay, no? Pero nang kilalanin niya si Jesus Christ, unti-unti po siyang binago, hindi biglaan pero totoo. At ngayon, praise be to God, ginagamit na siya para tulungan ang iba. Only God can do that, no, sa kanyang buhay. Sabi niya, only God can do that. O, di ba? So, patutuon yan, no? Siyempre, pag personal experience, hindi mo pwedeng isantabi yan, no? So, ang ganda ng kanyang sinabi, Pastor, only God can do that sa aking buhay. O, yan po yung sinasabi po natin, number 2 solution. O, number 3 solution, bakit totoo po ang Diyos sa kanyang pagkilos sa ating buhay? O, number 4 na solution, bakit totoong may Diyos? May kakaibang hungkag, no, sa loob ng tao. Sabi, no, there is always emptiness, no, sa buhay po natin, no. Look at the longing inside you, no. Why do we search for meaning? Why do we search for meaning? Why do we ache for something more? Bakit sabi natin, meron na ang tao, meron na siyang lahat, but why do we feel a void, emptiness, sa buhay that success, money, or relationships can only satisfy? So yung tanong, why do we feel an emptiness or void that success, money, or relationships can fully satisfy? Sabi po ni Blaise Pascal, no? Sabi ni Blaise Pascal, a philosopher, he said, and I quote, there's a God, sabi niya, shaped vacuum in every human heart. No? End of quote. By Blaise Pascal. Ibig pong sabihin, kahit anong success, love life, pera o pleasure, tagumpay, ano pa man na mayroon ka ngayon, parang may kulang pa rin. Why? Bakit po? Kasi po, ang spirit natin, ang ating spirito, naghahanap ng creator po niya. Wow. Sa puso po ng tao, may puwang na Diyos lang ang makapupuno. Amen? Ibig sabihin, kahit anong tagumpay, relasyon, yaman, o kasiyahan ang naranasan natin sa nakaraang buhay, mayroong anak, laging may kulang kung wala ang Diyos. Tama po? Amen? Kasi, alam niyo po, ginawa niya tayo, ikaw at ako, para sa Kanya, at siya lang po ang tunay po na makapupuno sa pusong naghahanap ng kabuluhan at pag-ibig. Amen? Amen? Kaya po, kahit ang taong hindi relihiyoso, alam niyo ba, yung mga tinatawag nating atheist, no? Kahit ang mga taong hindi relihiyoso, deep down in their heart, may longing. Alright? So that's not a sign of weakness. Actually, it's a sign of design. So, tanong natin, bakit tayo naghahanap ng kahulugan? Alright? Bakit ang tao naghahanap ng kahulugan sa gitna ng mayroon ng lahat sa kanyang buhay, pero naghahanap pa rin ng kahulugan? Bakit tayo naghihirap para sa isang bagay na higit pa? Bakit tayo nakakaramdam ng walang laman o emptiness na hindi lubos na masisiyahan ng maibibigay ng tagumpay, ng pera o mga relasyon? Alam niyo po, ang pananabik na iyon po ay hindi isang aksidente. Amen? Bakit? Ito po ay tulad po ng isang built-in na signal na nagtuturo sa ating patungo sa isang bagay, isang tao na mas malaki. Sino yan? Of course, our Creator, no? Jesus Christ. Ang kailangan po in the Holy Spirit. So, panglima, ayan, marami ito. No? Solusyon para natin malalaman na totoo ang Diyos. Panglima na tayo, ha? Ano yung panglima natin? May mga karanasan na hindi kayang i-explain, ng siyensya. Alright? So, may mga karanasan na hindi kayang i-explain ng siyensya.
So look at the power of personal stories. Sabi ko nga ako, no, yung ating mga personal stories. Maybe you've heard stories, ayan, no, or experienced it itself, where something, sabi ko nga po, unexplainable happened. A prayer answered, a life transformed, peace that didn't make sense, no, breakthroughs, victories, no, na hindi natin ma-explain. Kami po mismo, no, sa karanasan po namin, sa buhay po namin, Family Life Ministries. Wow, praise be to God, no? Lo and behold, no? May mga breakthroughs and victories na naranasan namin na God can only do it, no? Siya lang ang Diyos na makapangyarihan sa lahat na hindi po namin ma-explain. So, because of God's power, no? Sa buhay po natin, those aren't just feel-good moments, you know? They're open fingerprints of God. Alam mo, may mga season Sabi ko nga po, may mga season ng Panginoon sa buhay po natin. In that season of victories and breakthroughs, nino-orchestrate ng Panginoon, hindi po natin kayang i-explain ng sensya. Okay? Because that is the power of God, the season of God sa buhay po natin. So, moments when heaven touched earth in quiet, personal ways. Wow, hallelujah. Maraming tao po ang nakakaranas ng, miracle, signs and wonders, healing, provision, protection, supernatural peace, answered prayers, po. So, ibig sabihin po, maraming tao, hindi ito basta-basta imagination or sinatawag kong coincidence. No. Minsan, may moment ka na akala mo tapos ka na, di ba? Naranasan mo na ba yun? Okay, minsan may mga moments tayo na akala mo tapos na po ang Diyos sa atin. Then something changes. Wow, then something changes. Biglang may hope, biglang may mga pagkakataon na hindi mo inaasahan na dumating. May liwanag, sabi nga natin, no, sa gitna ng dilim at alam mong hindi galing sa iyo 'yon, no? Sa kanino galing? That's unexplained, no? Hindi ma-explain na esensya yan. Because if that is only God, no? Only God can do that sa buhay po natin. And number 6 and last, solution, no? Paano natin malalaman na totoo ang Diyos? Ito pinakamaganda, no? Sa buhay, kamatayan, at muling pagkabuhay ni Jesus. If you want to know what good God is like, no? If you want to know what God is like, look at our Lord Jesus Christ itself. Right? John chapter 1 verse 18 says, no one has ever seen God, but the one and only Son has made Him known. Oh? So John chapter 1 verse 18. So Jesus Christ didn't just, teach love. He was love in action. His life, death, and resurrection, changed the world forever. Hallelujah. Amen. Oh, so that is the biggest history. Oh, that is the miracles of God exists, no, sa buhay po natin through the life of our Lord Jesus Christ. No, His life, death, and resurrection changed the world forever. Amen. Hallelujah. So, more than a religion or tinatawag natin rule book, Christianity, is about a real relationship with a real Savior. Jesus Christ, brothers and sisters in Christ, is the most controversial, most loved, and most followed person in history. Pero higit po sa lahat, siya mismo po ang nagsabing, anyone who has seen me has seen the Father. Yan makikita po natin sa John chapter 14 verse 9. Kung gusto mong malaman, kapatid, kaibigan, kung totoo ang Diyos, tingnan mo mismo ang ating Peso Kristo, ang buhay niya, ang kamatayan niya, at ang kanyang pagkabuhay na maguli. So, He didn't just claim Jesus Christ, just didn't claim truth, no? He embodied it. Ibig sabihin, Jesus telling His disciples,
in John 14 verse 9 that He is the visible image of the invisible God. Wow, wow, hallelujah. So if you want to know what God is like, His love, His power, His compassion, just look at our Lord Jesus Christ, because Jesus Christ is not just a messenger, He is God in human form. Amen? Hallelujah. Kaya kung gusto mong malaman kung totoo ang Diyos, sabi ko nga po, tumingin ka sa ating Hesus Kristo. Pagkat sinabi niya sa John 14:9, ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. So, Jesus Christ walked among us. He loved, He healed, forgive, and gave His life. O saan ka pa? Wow, hallelujah. At siya po ay muling nabuhay. Sabi ko nga po, hindi lang kwento lang ito, no? Maraming testigo ang nakakita sa kanya after po ng kanyang resurrection. So, alam nyo, kapatid, kaibigan, hindi mo kailangan malaman lahat ng sagot ngayon, no? Pero pwede kang lumapit, no, sa katotohanan na totoo ang Diyos at handa siyang ipakilala ang sarili niya sa iyo kung kapatid, kaibigan, buong puso mo siyang hahanapin. Amen? Oh, hallelujah. Oh, sabi sa Jeremiah 29:13, di po ba? Hanapin ninyo ako at makikita kapag hinanap ninyo ako ng buong puso. Oh, nakita nyo? So, Jeremiah 29:13, napakaganda po niyan. So, gayon din ang paghahanap sa Diyos, kapatid. Sapagkat sabi ko nga po sa Jeremiah 29:13, you will seek me and find me when you seek me with all your heart. So, kapatid, kaibigan, no? Hindi sapat yung paisa-isang tanong lang kay God kapag may problema. Okay? Ang tunay po na naghahanap sa Diyos ay, sabi doon, buong puso. Ibig sabihin, desperado, uhaw, at tapat. At ang pangako ng Diyos, anong sabi niya po doon? Matatagpuan mo ako. No? When you seek me with all your heart, you will find me. So, hindi po siya nagtatago para pahirapan ka. No? Nagpapakita siya sa mga taong tunay po na naghahanap po sa Kanya. So, again, the question before us is, does God really exist? Alright? Does God really exist? It's one of the most questions in human history. And maybe, one day you've silently asked yourself during a hard season, a loss, or maybe a moment of deep searching. So, hindi natin nakikita ang Diyos, alam niyo po, sa paraan ng ating pagtingin sa isa't isa. At kung minsan ay inaasahan nating patunayan niya ang kanyang sarili sa pamagitan ng isang tanda, isang himala, o isang naririnig na boses. Ngunit kaibigan, kapatid, ipinapaalala sa atin ng Biblia na ipinakilala na ng Diyos ang kanyang sarili, hindi sa pagpilit sa atin na maniwala, alright, kundi sa tahimik na pagpapakita ng kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang nilikha. So again, friends, brothers and sisters in Christ, just look around. Even in the midst of storms, even in the midst of problems, even in the midst of difficulties and trials and persecutions in life, the beauty of a sunset, no? Mababang amat ngayon, hindi po natin makita ang sunset, but the detail and single flower, the mystery of human life, they all point to something bigger, no? Something greater. Amen? So creation is God's fingerprint, mga kapatid. Inside every human heart is a longing that nothing else can fill, not fame, not success, not even love from others. That God-shaped space in us is His invitation. Ano po yung invitation? Sabi sa atin, seek me, know me, and I'm here. And more than anything, God revealed Himself through His Son, Jesus Christ. When Jesus Christ said in John chapter 14, verse 9, anyone who has seen me has seen the Father.
He made it clear, actually, no? He made it clear. He made it crystal clear. If you want to know if God is real, look at our Lord Jesus Christ. Jesus Christ didn't just talk about love. He lived it. He didn't just promise hope. He become it. So, friend, kaibigan, brothers and sisters in Christ, baka may pinagdadaanan ka, no, na nagpaparamdam sa iyo na baka wala nga talagang Diyos o hindi talaga totoo ang Diyos. But maybe, just maybe, that pain, no, yung paghihirap mo, pagdurusa mo, is not proof of God's absence, but an invitation to search Him deeper. Hindi niya tayo pinipilit na maniwala sa Kanya, pero palagi siyang nariyan, no? Katulad po ng sinasabi again and again sa Jeremiah 29:13, "You will seek me and find me when you seek me with all your heart." So, alam niyo po, isang araw, no, may isang kwento, no? Kwento muna tayo. Isang araw, may batang nawala ng paborito niyang laruan. Isang maliit na stuffed toy na regalo pa ng nanay niya, tatay niya. So, kinabahan siya at halos maiyak, no? Hindi siya tumigil hanggat hindi niya ito nakita, yung stuffed toy na regalo sa kanya ng nanay at tatay niya. So, hinalugod niya, hinanap niya, sinearch niya ang buong kabahayan. Kasi, alam niyo po, mahalaga sa kanya yung laruan na yon, no? Well, nakita ito ng kuya niya at tinanong, yung kuya ang nakakita. Tinanong siya, sabi niya, "Grabe kang maghanap ah. Bakit parang buong puso mo at talagang binuhos ang buong araw?" Nung sabi ng kuya niya, "Para hanapin yung stuffed toy na regalo ng nanay at tatay natin." Alam niyo po yung bata, sumagot po yung bata. "Kasi hindi ko siya matitiis na mawala. Kailangan ko siyang hanapin." Wow. Ano po ang application po nito, mga kapatid? This week, try this, no? Go outside, look at the sky, the trees, the stars. Kapag meron na po, then whisper this prayer, "God, if you're real, open my heart to you to find you." Ano po? So, wag kang titigil, katulad ng bata, no? Ng paghahanap, searching for God, hanggang mahanap mo siya with all your heart. Sometimes, po, the greatest proof of God's existence isn't in big miracles. You know that? Isn't in big miracle signs and wonder, but in a quiet conviction that you are known, seen, and deeply loved. Alam niyo, kapatid, kung naghahanap ka, hindi ka nag-iisa. At ang Diyos na hinahanap mo, hindi rin ang unang naghahanap sa iyo. Siya rin ang unang naghahanap sa iyo. Actually, hindi mo kailangan ng perfect faith, kapatid. Perfect prayer. Kailangan mo lang magsimulang magtanong, magbukas ng iyong puso at sabihin kung totoo ka, Panginoon, God, ipakita mo sa akin at makikita mo, He's more than real than you ever imagine. Wow, hallelujah. Sige po, tayo po ay manalangin. Let's close this in prayer. Manalangin po tayo. Panginoon, sa dami po ng tanong at ingay po ng mundo, minsan hindi na po namin maramdaman marahil ang presensya mo. Pero salamat po dahil kahit nagdududa kami minsan, hindi ka sumusuko, hinahanap mo pa rin po kami. Actually, kayo ang Diyos na naghahanap sa bawat sa amin. Minsan, dinidedma ka lang namin o ini-ignore ka namin, pero sigurado po na nandoon ka. Buksan mo po ang aming puso at isipan para makita ka namin sa gitna ng araw-araw na buhay. Panginoon Diyos, salamat po sa oras na ito, sa tanong na madalas naming itinatanong, totoo ka ba talaga, Lord? Minsan, hindi namin naiintindihan ang nangyayari po sa paligid namin, sa aming buhay, sa aming pamilya, no, sa aming mga ministeryo, lahat sa amin, sa mundo.
sa nangyayari. Pero salamat po dahil ikaw ay Diyos na hindi nagtatago. Nagsasalita ka sa pamagitan ng kalikasan, ng katahimikan, ng iyong salita. At higit sa lahat, sa pamagitan ng aming Jesucristo, maging sa aming mga personal na karanasan. Patawad po sa mga pagkakataong nagdududa kami o lumalayo o nanlalamig kami, Panginoon. Ngayon, hinihiling naming patuloy na buksan mo ang aming mga puso upang maramdaman ka, makilala ka, at maranasan ka, at makasama ka po araw-araw. Tulungan mo kaming hanapin ka ng buong puso at maniwalang tunay kang naririyan sa gitna ng tanong, pagod, at pag-aalinlangan. Ikaw ang sagot. Salamat po, Panginoon. Itong aming dalangin, niling sa makapangyarihan ng Kristo na aming Panginoon at aming tagapagligtas. Amen and amen. Sige po, tanggapin po natin ang pagpapala ng ating Diyos. Kapatid, kaibigan, ngayong tapos na ang ating pinag-uusapan, dalhin mo ang tanong na totoo ba ang Diyos? Hindi bilang pagdududa, kundi paanyaya na siya'y hanapin pa ng mas malalim. At habang hinahanap mo siya, kaibigan, kapatid, naway maranasan mo ang kanyang kapayapaan, ang kanyang presensya, at ang kanyang walang hanggang pagmamahal, pag-ibig, pagpapala, pagliligtas at sa ating buhay. Pagpalay ka ng Diyos na tunay at buhay ngayon at magpakailanpaman. I bless you now, brothers and sisters in Christ, in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen and amen, 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 amen. Hallelujah. Praise be to God. So, mga kapatid, ibigan, thank you. Salamat po sa nakasama po namin dito ngayon sa ating podcast, sa inyo na nandiyan. Thank you. Patuloy po tayong manalangin. Pagpatuloy nating panalangin. Ang podcast na ito ay gamitin ng Diyos para ikaw at ako ay mapalakas, mapasigla at may bahagi natin ang mga pag-aaral na ito sa mga nangailangan. So, thank you for joining us sa ating Global Harvest Goshen Ministry Q&A podcast, kung saan pinag-uusapan natin ang mga tanong ng puso, isipan at pananampalataya. Again, ito po ang inyo pong lingkod, Pastor Edric. If this episode made you think or give you peace, and you na-bless ka po, share it with someone who needs hope. Hanggang sa muli, let's keep the faith and real and alive. Shalom and God bless.